Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Mula sa Glorious Covenant Ministry, isang dula ang inyong masasaksihan na maaring maganap sa tunay na buhay. Ito ay pupukaw sa ating mga puso at damdamin na maaari nating kapulutan ng aral na pwedeng magsilbing gabay upang maging matatag ang ating buhay pananampalataya. Bawat isa nga ba sa atin ay tunay na malaya o nakabilanggo? Maaring wala tayo sa kulungan ng rehas na bakal, ngunit nakabilanggo naman tayo sa ating nakaraan, puno ng galit at puot o mga bagay na umaalipin sa ating buong pagkatao. Tunghayan po natin ang dula-dulaang ito. Tay, makilagay na nga muna nitong cake sa ref. Tatay, ang saya-saya ko po. Thank you po. Mahal na mahal ko po kayo ni Nanay. Mahal na mahal ka din namin ni Nanay, anak. Ang bilis mo naman lumaki. Di na yata kita kayang buhatin. Ang bigat-bigat mo na. Naku, tong mag-ama ko, nagbolahan na naman. Tama na yan, at magbihis na at magpahinga. Bukas na lang natin ituloy itong mga ligpitin. Tara pare, pasok tayo dito. Jack, marami tayong makukuha dito pare. Tara. Dahan-dahan lang, baka marinig tayo. Kami ingay.
Dok, kumusta po si nanay? Kinalulungkot ko po. Kumalat na ang cancer cells si nanay. Nagkaroon na din ng komplikasyon ng kanyang organs. Di na rin po siya maaaring isalang sa operasyon. Lagay na lang po natin lahat sa kamay ng Diyos. Dok, parang awa nyo na po. Baka meron pa kayong magagawa. Pasensya na po, Tay. Ginawa na po namin ang lahat. Sige po, iwan ko muna kayo. Mag-rounds pa po ako sa iba ko pang mga pasyente. Tess, patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Pinagsisisihan ko lahat ng ginawa kong kasalanan sa inyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hello, kuya? Asan ka ba? Hello? Hindi ako makapunta dyan sa ospital. Pero nakagawa na ako ng paraan para pambayad sa operasyon ni nanay. Kuya, hindi maganda lagay ni nanay. At saka nga pala, kuya, may mga pumuntang pulis dito kanina. Hinahanap ka. Ano bang ginawa mo? Anak, ang kuya mo ba yan? Opo, Tay. Hello? Badong? Pre, mukhang kailangan natin maglaylo ah. Oo nga pre, problema natin. Kukunti lang yung nakuha natin. Natabig mo pa kasi yung baso eh. Malay ko bang may baso doon? Mga pre, nabalitaan nyo ba? Ang alin? Nabuhay yung tatay. Namumukhaan tayo. Kaya sigurado, pinaghahanap na rin tayo ng mga pulis. Sabi ko na nga ba eh. Ang tatangan nyo kasi. Di ba sabi ko sa inyo, tuluyan nyo na? Dati magnanakaw lang tayo. Ngayon mamamatay tao na. Tiyak, mabubulok tayo nito sa bilangguan. Basta ako. Di ako susuko. Ayoko nang bumalik sa kulungan. Mga pulis kami! Sumuko na kayo! Di ako susuko! Berto, sumuko ka na! Hello, quarters. Successful ang operation namin dito sa Barangay Tuktukan. Kaya lang may isang casualty tayo. Nagpatalabat kayo ng ambulansya. Anak, kamusta ka na dito? Okay ka lang ba? Nakakakain ka ba ng maayos? Nay, wala naman po talaga akong kasalanan. Ginagawa ko naman lahat, nak, para makalaya ka dito. Napasama lang po talaga ako sa kanila. Ayoko na po dito. Yan mo, anak. Malalagpasan din natin ang lahat ng ito sa tulong ng Panginoon. Kaya pag nakalabas ka dito, iwasan mo na yung mabarkada mo. Sumama ka na sa akin sa church. Kuya. O bunso, kamusta si nanay? Kuya, si nanay. Anong nangyari kay nanay? Kuya, lumala na yung breast cancer ni nanay. At nagkakomplikasyon na. Kuya, si nanay. Wala na si nanay. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi papatay si Kuya, nanay. Nandito si tatay. Hindi papatay si nanay. Gusto ka niya makausap. Anak? Anong ginagawa mo dito? Walang yaka. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkasakit si nanay. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Umalis ka dito! Lumayas ka! Lumayas ka sa harap ko! Anak, patawarin mo ako. Alam kong hindi ako naging mabuting ama sa'yo at asawa sa nanay mo. Matanda na ako at ilang panahon na lang ay susunod na din ako sa kanya. Kaya sa nalalabi kong buhay, gusto ko sana magkaayos tayo at makabawi ako sa inyo ng kapatid mo. Hindi kita mapapatawad kahit kailan. Dapat ikaw ang namatay, hindi si nanay. Ginawa mong impyerno ang buhay naming lahat.
Walang kapatawaran ang ginawa mo sa amin! Hoy, Badong! Wala kang Tumigil kwenta ka ka ba? na! Huwag ka gumawa ng gulo Wala dito kang kwentang asawa! Pilaro! Dapat ikaw ang mamatay! Balik mo na nga to sa Dapat selda ikaw ang niya. mamatay! Dapat ikaw ang mamatay! Bagamat nahuli na at nakakulong ang mga magnanakaw at nakapatay sa pamilya ni Mariano, nanatili pa rin ang puot sa kanyang puso. Ang madilim na pangyayaring yon ay parang bangungot. Nawalan na siya ng ganang mabuhay at nalulong sa pag-inom ng alak. Anong oras uwi mo mamaya? Mga 3:00. Sige, hintayin na lang kita sa may gate. Ano ba? Parang harang ka. Ano ba naman ang mamang ito? Ang aga-aga, lasing, bastos! Mama, bilan niyo po ako ng bagong laruan. Hay naku anak, ang dami-dami mo pang laruan sa bahay, nagkalat lang doon. Hala Mama, may lalaking nagsusuka. May sakit po ba siya? Hay naku anak, lasing yan. Halika na, bilisan mo. Anak ko! Mahal ko! Miss ko na kayo! Mamahalin ka hanggang ako ay nabubuhay. Iibigin ka hanggang kamatayan. Hanggang sa pagtanda. Benito Bellfly. Someone thinking love me in loving me tonight. Somewhere in love can see us through. Then we'll be together. Happy birthday to you. Tatay, ang saya-saya ko po. Thank you po. Mahal na mahal ko po kayo ni Nanay. Mahal na mahal ka din namin ni Nanay, anak. Diyos ko! Bakit ko po ito dinanas? Naging mabuti naman po ang tao. Sana namatay na lang din ako. Kasama ng aking mag-ina. Parang mababaliw na ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Siguro nga, walang Diyos. Kasi kung may Diyos, bakit niya hinahayaan na ang mabubuting tao ay makaras ng ganito? Brother Ramil, nakapagpamigay na ba kayo ng imbitasyon natin sa krusada sa Tuktukan para sa nalalapit nating anibersaryo? Opo, Pastor. Napunta na po namin ang mga outreaches natin sa Malis, sa Marilao, sa Sipat at Bustos. Bukas naman po sa Pampanga. Siya nga po pala, Pastor. May isang kapatiran po tayo na nagbigay ng pledge. Iaabot ko na lang mamaya kay Sister. Sandali lang po, Sister Yuli. Sa'yo po yata ito? Kapatid, kung anumang pagsubok ang dinaranas mo ngayon, sigurado ako, kakayanin mo ito. May magandang plano ang Diyos para sa'yo. Diyos! Di na ako naniniwala sa Diyos. Dahil kung totoong may Diyos, wala siyang kwenta. Wala siyang ginawa. Nung
pinapatay ng mga magnanakaw. Yung asawa ko at yung kahit sa isang anak. Kapatid, ang Diyos man ay nag-alay ng kanyang kaisa-isang anak, hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa ating lahat, upang sa pamamagitan niya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sana pinatay na lang ako ng Diyos. Hindi mo makakayanin mag-isa. Kapatid, di ka nag-iisa. Di aksidente na nagkita tayo ngayon. Tinatawag ka ng Panginoon. Sinasabi niya sa iyo, huwag kang matakot, sapagkat siya'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay. Siya ang iyong Diyos, ikaw ay kanyang palalakasin. Tutulungan ka niya at aalalayan. Wala nang kwenta ang buhay ko ngayon. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Madiliman sa ngayon at puno ng lungkot ang iyong buhay, at sa tingin mo ay wala ng katapusan ang iyong pagdurusa. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanid, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang pangako ng Panginoon. Kapatid, nais ka naming ipanalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, sa mga oras pong ito, nilalapit po namin sa iyo ang kabigatang dinadala ng aming kapatid. Aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa kabila ng lahat ng kabiguan sa kanyang buhay, ito ay binago ng Panginoon. Ibinigay sa kanya ang pag-ibig upang sa kanyang buhay pulisin mga tao. I-welcome po natin ang lingkod ng Panginoon, Pastor Mariano Gantula. Ng iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Excuse me po, Pastor Jello. Nais kong pakilala sa inyo si Tatay Andoy. First time po niya na umattend dito. Isa po sila sa namisyonan natin sa Barangay Panginay. Gusto po niya sana kayong makausap. Sige po, Tay. Ano po ba yon? Pastor Jello, magandang umaga po. Nais ko pong magpasalamat sa inyo sa ibinahagi ninyong mensahe tungkol sa paglaya. Purihin po ang Panginoon, kapatid. Pastor, ang anak ko po kasi ay nasa kulungan. Kahapon po ay pumunta ako dun sa kanya para humingi ng tawad. Pero sobra pa rin ang galit niya sa akin. Di ko naman po siya masisisi, Pastor, dahil totoo naman po ang sinabi niya na ako ang dahilan kung bakit naging masalimuot ang buhay niya. Tay, maaari po bang malaman kung anong nangyari? Noong kabataan ko kasi, Pastor, nalulung ako sa bisyo. Sugal, alak, droga. Kaya kapag nalalasing po ako o high sa drugs, ang anak at asawa ko ang napagbubuntunan ko. Madami po kasi akong kabiguan sa buhay eh. Kaya siguro, para matakasan yon, sinisisi ko sa ibang mga kahinaan ko. Saan po ba siya nakakulong? Sa Malolo City Jail po, Pastor. Nais mo po ba na puntahan natin siya upang mabahagi na ng salita ng Diyos at maipanalangin? Sige po, Pastor. Gustong-gusto ko po yan. Pastor,
May kakilala po ako doon na jail officer. Pwede po tayong mag-request kay warden na magkaroon tayo doon ng Bible study. Napakagandang bagay po niyan, sister. Okay po ba sa inyo yon, Tatay Andoy? Opo, Pastor. Pastor Mariano, gusto bang sumama? Magandang pagkakataon ito para mapagbahagi ng salita ng Diyos. Ay, sige po, Pastor. Pastor, sama din po ako ha. Sige po, sister. Pastor, sama na rin po ako para madalaw ko na rin yung anak ko. Okay po, sister. Wala na namang pagkain. Ang buhay na to. Hoy! Tex! Gumising ka nga! Ipagkain mo nga! Wala kang dinadala pag nakinikita mo sa pagmamanicure mo! Ano yan? Nasaan? May nakikita ba ako? Sumasagot ka pa? Huwag ka naman makaalam dito! Ha? Ikaw! Huwag mo kami pakikialaman dito! Ano ba damay? Ha? Alika nga! Kung ano-ano sasabihin mo sa akin? Ha? Ha? Bisit kayo! Bisit kayo sa buhay ko! Ano yung tinatago mo? Halika nga bata ka. Halika nga. Yan ba yung report card mo? Ha? 74. 70. Puro bagsak. Ha? Napakabobo mo. Ano pinagagawa mo sa eskwelahan? Ha? Bobo ka. Manang-mana ka sa ina mo. Ha? Halika nga rito. Ha? Halika. Tanggalin mo yan. Ha? Ano? Ikaw talaga ha? Sa susunod, ano pinagagawa mo sa eskwelahan? Puro ka malaro? Ha? Puro ka laro? Ito bagay sa'yo. Ha? Bobo! Bobo! Hoy! Hoy! Ano may nagawa mo? Tatay. Wala ka na ng silbi, nanakawan mo pa ako! Ha? Halika! Sige! Umayas ka! Hindi! Itong anak mong to, wala nang silbi dito sa bahay natin! Nanakawan pa ako! Sige! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Ha? Lumayas ka! Lumayas ka dito! Wala kang silbi! Ha? Lumayas ka! Darating na si Foreman. Oo. Abo na tayo dito, ang bagal-bagal natin. Opo. Ay, looking po. Kailangan din natin ng gamot. Pare, gusto mo bang kumita ng malaking pera? Ano ba? Basta, madali lang to. Papakilala ka, Roberto. Tara. Bakit ganito? Parang wala nang katapusan ng paghihirap ko. Mula pa nung pagkabata, kahit minsan, di ko naranasan ng mahalin. Tanggapin ng kahit sino. Talaga bang wala akong kwentang tao? Na kahit mga magulang ko, ay tinatatuwa ko. Wala na nga ba akong pag-asa? Ayoko na! Mabuti pa mamatay na lang ako! Pre, anong ginagawa mo? Sinaulo ka ba? Tigilan mo nga yan! Pre, sumagsawa na ako sa buhay ko! Gusto ko nang mamatay! Kosa! Gusto ko nang mamatay! Sir! Tulong! Kailangan namin ng tulong! Si Padong! Gusto magpakamatay! Bagamat tayo ay Kristiyano na at nakakilala na sa Panginoon,
maaari pa rin tayong makaranas ng mga pagsubok. Tulad ni Job na sinubok, tayo man ay pinahihintulutang dumaan sa apoy gaya ng ginto upang dalisayin ang ating pananampalataya. Gagamitin din ni Satanas ang madilim nating nakaraan upang subukin na tayo ay ibagsak. Dito papasok ang pagpili natin na hawakan ang katotohanang tinanggap natin na kay Kristo Jesus. O di kaya, bitawan ito at hayaan ang ating sarili sa paghihiganti. Makinig kayo mga kakusa. Mamaya, may pupunta dito mga haleluya. Huwag kayong magpapasaway ha. Kundi, malilintikan kayo sa akin. Opo, Mayor! Opo, Mayor! Siguro, parating na yung mga yon. Kaya maghanda na kayo. Tatang, andito na yung mga magba-Bible study. Sabi ni Warden, ikaw na daw ang bahala sa mga ito. O sige, walang problema. Pastor, pasok kayo. Hoy, tama na yan. Umayos na kayo. Kami po pala yung taga Glorious Covenant Ministry. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Sister Yuli. Ako po si Brother Ramil. Nagagalak po ako na makilala kayo. Pastor, ito po yung anak ko. Nay, sila po yung mga kasama ko. Kapatid, ano ba nangyari sa kamay mo? Nagtangka po ako magpakamatay kagabi. Napigilan lang po ako ng mga kasamahan ko. Kaya po hindi ito natuloy. Bakit mo naman ginawa yon? May mabigat na problema ka ba? Tingin ko po kasi, wala na akong pag-asa. Ang kaisa-isa pong taong nagmahal sa akin ay wala na. Ganun ba kapatid? May ipapakilala ako sa iyo na dumaan din sa mabibigat na pagsubok. Pastor Mariano, maaari bang ibahagi mo sa kapatid nating ito ang iyong patotoo? Ikaw, mumukhaan kita. Ikaw ang walang pusong pumatay sa mag-ina ko. Anong masamang ginawa namin sa'yo? Dali lang, Pastor. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa pamilya mo. Sa bawat araw at gabi ay inuusig ako ng aking konsensya. Di namin sinasadya ang mga nangyari. Kinakailangan lang talaga ng pera para sa operasyon ng aking ina. Kaya mabuti pa, patayin mo na rin ako. Alam ko yun ang nararapat para sa akin. Dahil sa ginawa nyo, naging magulo ang buhay ko. Di lang ikaw ang nakulong. Ako man ay nakulong sa galit at sakit ng alaala ng gabing iyon. Ngunit sa kabila ng puot na ito na nararamdaman ko, may tinig na nagsasabi sa akin na magpatawad upang makalaya ako sa bilangguan ng nakaraan at na makapagpatuloy sa buhay na may kapayapaan at kalayaan. Patawarin nawa ako ng Diyos sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Alam kong di ako karapat-dapat. Ngunit dahil kong humingi ng habag sa'yo, patawarin mo ako. At nawain patawarin din ako ng Diyos sa lahat ng kasalanan ko. Mga kapatid, ayon sa Biblia, tayong lahat ay nagkasala. Walang matuwid kahit isa. Ngunit sa habag at biyaya ng Panginoon, tayong lahat ay Kanyang pinatawad. Kaya tayo man ay kailangan magpatawad upang ang ating mga kasalanan ay ipagpatawad din ng ating Ama sa Langit. Ang kailangan lang, tanggapin natin si Jesucristo at kilalanin natin siyang Diyos. Pastor Mariano, handa ka bang magpatawad gaya ng Ama natin sa langit? Ako man ay kinahabagan din at pinatawad na ating Panginoong Jesus. Kaya't sino ba naman ako upang magmalaki at ipagkait sa iyo ang kapatawaran? Bato, pinapatawad na kita. Tunay,
Tunay ngang natagpuan mo ang liwanag na mula pa pagkabata ay pilit ko nang hinahanap. Napakapalad mo na sa kabila ng bigati na dinanas mo ay naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos. Nais ko ding maranasan ang biyaya ng kaligtasan na iyong natagpuan. Nais kong makalaya, hindi sa rehas ng bakal ng bilangguang ito, kundi sa kulungan ng kasalanan. Matagal nang umalipit sa buho kong pagkatao. Hayaan mong manalangin kita. Nais ko din pong tanggapin si Kristo. Ako din. Ako din po, nais ko din pong makalaya. Kami din po. Kami din po. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito. Nabigtasan mo ang aming puso. Lahat tayo ay mahina at walang kakayahan na magpatawad sa kasalanan ng ating kapwa. Ngunit kung makikipag-isa tayo kay Kristo Jesus, sasa atin ang banal na Espiritu at siya ang magbibigay lakas sa atin upang makapagpatawad. Gaya nga ng nasusulat sa aklat ng Galacia, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa ating lahat.